no? Love you. Pinakamasayang family game. Family Feud! Pepito, my friend! Bong-sumbong kay bonggang-bonggang bongbong. Injection, Your Honor. Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Mula sa bahay ni Kuya, Lee Victor and his family. Inigo Jose and his family. And now, please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Hello! Ethan, what's up, guys? Hello, Miles. Matthew. Hello. Sebastian. Welcome, welcome. Here you go. There you go. Magandang hapon, Pilipinas! Isang quick shoutout muna sa mga kababayan natin sa Cebu na naghahanda para sa Sinulog Weekend. Maayong gabi, kaninyong tanan. Dito sa Family Fiesta feels din ang atmosphere dahil may mga kasama tayong pogi. At siguradong sulit ang pagtutok po ninyo dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang... Kasama natin ngayon ang mga boy next door mula sa Pinoy Big Brother Collab Edition 2.0. Ang unang team ay ang Team Lee. Pinangungunahan ng Filipino-Welsh sparkle artist na nakasama ko sa Royal Blood 2 years ago. Ito po, siya po ay ang energetic Sanbasador ng Cavite, Lee Victor. Great seeing you again, Kuya Dong. See you again, Lee. Lee, sino kasama mo ngayon ng family mo? Kuya Dong, ang kasama ko po sa Team Lee Victor. My lovely mom, the one and only. Mami Hazel, welcome to Family Feud. Tapos, yung dalawang pinaka-pogi kong mga kaibigan, si Ethan and Gab. Bukod po sa pagiging isang sparkle artist, si Lee po ay isang senior high school student sa De La Salle University. Yes po. Right? Opo. After PBB, ano bang ginagawa mo ngayon, Lee? What are you busy with? Expect nyo po na madami po more guestings. Hopefully, performances kasi may din po akong kumanta. At abangan nyo po yung single ko. Malapit na po. Hoy! Mami Hazel, 2 months na nasa loob ng bahay ni Kuya. Is that the longest time na hindi mo siya nakasama sa buong buhay? Actually, fun fact, Dong, never ko siyang pinayagan na mag-sleepover kahit sa mga friends niya. So, ito talaga yung first time. Nung sumali siya sa PBB, yun yung pinaka-first time niya na mag-sleepover. And yun pa yun sa bahay ni Kuya. At yun yung pinakamatagal na hindi ko siya nakasama. Are you excited for today's game? I'm so excited. Never kong na-imagine makakasama ako dito kasi lagi lang akong behind the scene eh. Kaya first time ko. Kami ang excited para sa iyo, Mami. Thank you, thank you. Team Lee, good luck sa inyo. Kilalanin naman natin ang makakalaban nila, ang Team Inigo. Alright. Hello po, hello. Bro, thank you, ang kanilang team captain ay ang eldest son ni James Blanco, ang tinaguri ang caring kuya ng Parañaque, Inigo Jose. Thank you po, thank you. Pero siyempre, Inigo, napaka-special ng mga kasama mo ngayon. Pakilala mo naman sila sa akin. Actually, Tito, this is my core. My mom, my brother, Matt, my best friend right there. Tapos si Mama, nandyan siya lagi para sa akin. Supportan lang ako. Ayan, I love her so much. My brother right here. Yan, laging kasama. Kakulitan ko lang yan lagi. And si Matt, gym partner ka. Gym bro ko yan. Sa video games, lahat kasama ko sila. Wow. Yes. What a great introduction. And I like how you said it, core. Anyway, sila ang yung core. And Tanya, welcome to Family Feud. Yeah! So happy to have you finally. Si Inigo po ngayon ay third-year college sa De La Salle University, taking up early childhood studies. Bakit ito napili mong course, Inigo? Oh, wow. Actually, napunta lang po ako dun sa course na yun. I wasn't planning to go to that course. Pero nung napunta na po dun ako, naging interesado na po ako dun sa course na yun. And I wanted to, tuloy ko na po talaga.
Good luck sa iyong journey sa college. Pero sa journey nyo rin ngayon sa Family Feud, good luck din. Sa Anya, Sebastian, and Matthew, another first-timer, guys. Let's get it on. Lee and Inigo, let's play round 1. Come on. Okay. Bago po yung game, gusto po natin i-welcome sa studio yung mga criminology students ng Villagers Montessori College in Quezon City. Yan, our future police force. Yan, thank you for joining us. Okay, Lee, Inigo, kamay sa mesa. Top 5 answers on the board. Ang taong may malaking mata ay madalas tuksohin o ikumpara sa blank. Lee. Mga matatalinong tao. Kasi nakikita niya agad yung future. Baka kinabukasan, di ba? Maliwanag. Oh my goodness. Maliwanag. Parang kitang-kita niya. Nandiyan ba yan? Wala. O, Inigo. Ang taong may malaking mata ay madalas kinukumpara o tinutukso sa black. Mga adik? Hindi ko alam. Lagi nakagano'n. Inigo! Alam nyo, siguro ang magkukumpirma niyan, yung mga criminology student na nandito. Ha? Nandiyan ba ang... Adik. Wala rin. Mami Hazel, ang taong may malaking mata ay madalas kinukumpara o tinutukso sa black. Quago or owl? Quago. Nandyan ba ang quago or owl? Tama. Mami Hazel, pass or play? We're gonna play. Okay, let's go. Ethan, ang taong malaking mata ay kinukumpara sa o tinutukso sa matanda. Matanda, bakit kaya? Siguro sa experience ko lang po kasi yung lolo ko, pagkakausapin ko, lumalaki talaga yung mata. Matanda. Wala. Ang taong may malaking mata ay madalas tinutukso o kinukumpara sa Isda. isda. Oo nga naman. Ang isda, kahit tulog, mulat. Nandiyan bang isda? Wala. Team Inigo, hadal na kayo, mag-usap-usap na kayo. Lee, ang taong may malaking mata ay madalas tuksohin o kumpara sa Tarshir! Tarshir. Survey. Ano pa? Ami Hazel, ano pa kaya? Halimaw? Halimaw. Nandiyan ba ang halimaw? Okay. Matthew, ang taong may malaking mata madalas tuksohin o kinukumpara sa ano? Sa headlight po ng kotse. Headlight ng kotse. Totoo yan. Minsan may ganun. Sebastian. Yung naisip ko po, mga cartoon character. Cartoons. Mga anime, di ba? Ganun, super laki. Okay lang yan. Pwede naman pareho. Suggestion na naman eh. Tanya, again, kung ang taong may malaking mata, madalas tuksohin o kumpara sa Foreigner. foreigner. Ibang set of eyes. Di ba? Oh. Inigo, final answer sa'yo. Ang taong may malaking mata ay madalas tuksohin o kumpara sa For me, I agree with the headlights. Yung headlights po. headlights na lang. O, sige, doon sila sa headlights. Alright. Ang sabi nila ay headlights. Ganun yun. Parang flashlight. Ang sabi ng survey dyan ay... Round 1 goes to Team Lee. May 88 points na sila. Pero ang Team Inigo ay babawi yan sa susunod na round. And meanwhile, marami pa pong sagot sa board na hindi nakukuha. 3 pa to. So, sino po sa inyo gusto manalo ng 5,000 pesos? Criminology students, sino sa inyo? Sino gusto sumagot? What's your name? Miss Tuazon. Miss Tuazon. Miss Suazo. Yes. Oh, kayo po ang ano? Teacher niyo. Teacher. Wow. Okay. Cheer natin si Miss Tuazon. Sana manalo. Oh, Miss Tuazon, ang tao po may malaking mata ay madalas tuksuhin o ikumpara sa
Manika. Sa? Manika. Manika. Ikaw. Nandiyan ba ang manika? Wala. It's okay. It's okay. Thank you, Miss Watson. Ikaw. Oh, ang taong may malaki mata ay madalas tuksohin. O kumpara, ano pangalan mo? Jericho po. Jericho. Ay, tara, ikumpara sa? Unggoy po. Nandyan ba ang unggoy? We have two more. Number 5. And finally, number 4. Aguila. Welcome back to Family Feud. Dalawang young actors po from PBB Celebrity Collab 2.0 po ang naglalaro ngayon together with their families. So far, Team Lee, sila pala nakakascore with 88 points. At susunod na, ang magpe-face off, sina Mommy Hazel and Mommy Tanya. Let's play round 2. Alright. Good luck sa inyo. Kamay sa mesa. Top 7 answers are on the board. Mas okay na mag-text muna bago tumawag dahil baka yung tatawagan mo ay blank. Tanya. Tulog. Tulog. Siyempre, di-disturb yung tulog, di ba? Survey says, eto, meron pa isa. Amazing. Mas okay na mag-text muna bago tumawag dahil baka yung tinatawagan mo ay blank. Nasa CR, naliligo. Naliligo. Nandiyan ba yan? Yeah. Mas mataas ang tulog. Tanya, pass or play? Play. Okay, let's play this round. Balik muna tayo doon. Sebastian, again, mas okay te-text muna bago tumawag dahil baka yung tatawagan mo ay blank. The drive. Drive. Siyempre, mahalaga yan. Drive muna. Survey. Nagda-drive ka na ba, Sebastian? Yes po. You're driving already? Yes po. Okay, very good. Matthew, mas okay na mag-text muna bago tumawag dahil baka ang tatawagan mo ay... Low-bat po. Ano, low bat? Ang gaganda na sagot nila. May battery ka ba? Yun naman ang text mo. May battery ka ba ngayon? Nandyan ba ang low bat? Kasi mga nagtitipid talaga. Team Lee, usap-usap na kayo. Inigo again. Mas okay na mag-text muna bago tumawag dahil baka ang tatawagan mo ay... Dumudumi po. Yan. Nasa CR, dumudumi. Survey. Wala. Wala. Team Lee, Gab. Mas okay mag-text muna bago tumawag dahil baka ang tatawagan mo ay... Nasa klase. Estudyante, nasa klase. Ethan. May kamomod. May kamomol. May Hazel. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Lee, what's your final answer? Ang gaganda ng mga sagot nila, honestly. Pero naniniwala ako, moms knows best. Kaya pipiliin ko ang nanay ko. Busy kasi may trabaho. Busy kasi may trabaho. Or naka-duty. Sabi na survey ay... Top answer. Okay. Dahil dyan, 159 points na meron sila. Team Inigo, don't worry, we still have 2 rounds. Kaya-kaya pa yan, okay? Ngayon, may answers pa sa board na hindi nakukuha. Kaya kayo naman na may chance manalo yung 5,000 pesos. Okay, yeah. What's your name? I'm Erin. Erin, okay. Anong sagot kaya dito, Erin? Mas okay na mag-text muna bago tumawag dahil baka yung tatawagan mo ay Nasa school po. nasa school. Or may klase. May klase. Survey says, yan. There you go. One. Congratulations. All right, let's see. What is number 7? Number 6. And finally, number 3. Welcome back to Family Feud.
Leading with 159 points si Lee Victor at ang Team Lee, habang si Inigo Jose at ang Team Inigo ay hahabol na daw sa round na to. Kaya susunod na maglalaban ay ang kaibigan ni Lee na si Ethan at ang kapatid ni Inigo na si Sebastian. Let's play round 3. Come on. Let's go, guys. Alright. Double points round. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Habang kumakain kayo ng kadate mo, na-discover mo na may bad breath siya. So, ano ang gagawin mo? Go! Baste. Bilhan siya ng bubblegum. Bibilhan ng bubblegum. Bibilhan ng bubblegum. Survey nandyan ba yan? Okay. Ethan, kumakain kayo yung kadate mo, pero na-discover mo, bad breath ang date mo. Anong gagawin mo, Ethan? Pupunta sa CR. Alis ka, pupunta ka ng CR. Pabalik ka pa ba? Hindi na. Hindi na! So, iiwan mo na. Okay. Survey says... Pass or play? Play po, syempre. Tara, play tayo. Huwag ka muna mo eh. Huwag ka muna mo eh. Dito muna, dito tayo. Gab, so, kumakain kayo ng kadate mo, tapos na-discover mo, siya may bad breath siya. Anong gagawin mo? Wala akong sasabihin. Wala. Pabayaan. Pabayaan mo lang. Pabayaan lang. Babayaan lang. Out of respect, wala. Lee, ikaw, anong gagawin mo? Bibigyan ko ng mouthwash. Bibigyan na mouthwash. Wala. Mami Hazel, anong gagawin? Tatanungin ko kung ano yung ginagamit niyang toothpaste. Wow. Tapos magbebenta ka pala. Meron pala ako yan. Yes. Tatanungin ko anong gamit na toothpaste. Wala. Ethan, Team Inigo, usap-usap na kayo to think of an answer. Ethan, habang kumakain kayo ng kadate mo, na-discover mo na medyo bad breath siya. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa kanya. Baka kasi hindi alam, eh, no? Baka totoo lang. Baka hindi alam. So parang politely sasabihin mo sa kanya. Paano mo sasabihin politely? Nag-toothbrush ka ba? Toothbrush ka ba? Sabi ni Ethan, pagsasabihan. Gab, ano pa? Ano sasabihin mo? Na-discover mo yung date mo habang kumakain kayo. Bad breath pala. Anong gagawin mo? Sasabihin ko, sige, kain ka pa. Tapos? Kain na. Kain lang. Kain ka pa ng ano, ng bawang. Ganon. Survey says, wala. Okay, Team Inigo, chance nyo na ito magka-score. Kumastil nyo, Matthew, ano kaya? So, habang kumakain kayo ng kadate mo, na-discover mo na bad breath siya, anong gagawin mo? Bibigyan ko po siya ng toothbrush. Bibigyan mo ng toothbrush? Sebastian? Ipapatahimik ko na lang para... Papaquiet mo na lang. Tanya? Pakakainin ko na, tsaka painumin para mag-iba na yung ano niya. Mga may pagkain na. Makakainin pa Mamask inumin. yung amoy. Okay, mamask. Inigo, sa'yo, final answer, okay? So, habang kumakain kayo ng kadate mo, na-discover mo, may bad breath siya, ano ang gagawin mo? Bibigyan ng sipilyo. Bibigyan ng toothbrush. Ito, iba kasi ito eh. Bibigyan ng chewing gum. Ito naman, bibigyan ng toothbrush. Tama kaya yan? Survey, we'll see. Tignan nga natin. We'll see, guys. Number 6. What is number 6? Kumakain, magtatakip. Number 4. Didistansya lang. After 3 rounds, Team Lee is still leading with 273. Pero hindi pa rin susuko ang Team Inigo dahil meron pa tayong isang round. Tandaan yan, ang makapigil din ang final round sa pagbabalik ng Family Feud. Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Bago natin ituloy ang game, mag-hello muna tayo sa mga kababayan natin sa Batangas City na nagdiriwang po ng kanilang City Fiesta ngayong araw. Hello po sa inyo. Aroro y Masbate at Surigao del Sur. Saludo kami sa inyong loyalty. Salamat po. Now back to the game. Leading pa rin with 273 points ang Team Lee habang ang Team Inigo ay wala pang puntos. Alam niyo, parati sinasabi na this is
one of the most unpredictable game shows, di ba? So anything is still possible. Tapusin na natin ang laban. Gabriel and Matthew, let's play the final round. All right. Guys, good luck. Kamay sa mesa. Top 4 answers are on the board. Kung bagong bunot ang ngipin mo, ano ang kakainin mo? Matthew. Ice cream. Ice cream. Nandyan ba ang ice cream? Gab, kung bagong bunot ang ngipin mo, ano kakainin mo? Saging. Saging. Yung dinurog na saging siguro. Yung dinurog na saging, nandyan ba ang saging? Uy! Yan. Matthew, this is your chance. Pass or play? Play. Let's do it. Final round. All right. Inigo, kung bagong bunot ang ngipin mo, anong kakainin mo? Soup. Soup! Nandiyan ba ang soup? Tanya, ito I'm sure baka in 1 point nabigay mo sa kanila yan, sa mga anak mo. Kung bagong bunot ng ngipin, ano ang kinakain? Lugaw. Lugaw! Top answer! Isa na lang. Basta. Oh. Noodles po. Ha? Noodles. Noodles. Spicy ba to? Hindi. Baka wag muna. Wala. Noodles? Saan ba noodles? Wala. Okay. Matthew, you got 2 more chances, ha? Kung bagong bunot ang ngipin, ano ang kakainin mo? Sa experience ko po is yellow. Ice. Para hindi bumaga. Nandyan ba ang yelo? Wala! But, may isa pa. Another chance, Inigo. Nasa mga kamay mo na to. Kung bagong bunot ang ngipin mo, anong kakainin? Go. Noodles. Noodles! Nasabi na ni Matthew. So, alam na natin ito ay... Okay. Anyway, Gab, ano kaya? Kung bagong bunot ang ngipin mo, anong kakainin mo? Yogurt. Ethan? Marshmallow. Milk tea. Okay, Lee, again, kung bagong bunot ng ngipin mo, anong kakainin mo? Para sa akin, nag-crave ako ng halo-halo. Halo-halo! Halo-halo lahat na. Halo-halo! Nandyan ba? For the win, nandyan ba ang halo-halo? Wala. Kaso, hindi umabot. But anyway, ano ba? We'll see. What is number 4? Number 4 is... Ang ating final score. Team Lee, 273. But Team Inigo, 264. By 9 points lang. By 9 points. Thank you very much, Matthew. Very, very close. Sebastian, Tanya, ang lapit na Inigo, of course. Mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you very much. Lee, pasok kayo. Yes Sa po. Fast Money, meron na kayo Grabe. 100,000 pesos. At doblehin pa natin sa Fast Money. We can make it 200. Lee, who are you gonna recommend? Ang maglalaro po, ako pati ang mama ko, pero mauuna po ang nanay ko. All right, Ako we'll do second that. player. We'll do that. Welcome back to Family Feud. In case you missed it, nanalo po ang Team Lee kanina at kasama natin si Mami Hazel. Kung papala rin, mag-uuwi sila ng total cash prize of 200,000. Kasi manalo-matalo dito sa Fast Money Round ay meron pa rin 20,000 ng charity ninyo, Mami Hazel. Ano Yes. ba napili? Cancer Warriors Foundation po. Cancer Warriors. Yes. Okay, give me 20 seconds on the clock. Start. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasulit bumili ng sariling sasakyan sa Metro Manila? Go. 8. Ang miswa ay karaniwang isinasahog sa blank. Sabaw na patola. Ano ang makikita sa baby bag? Feeding bottles. Kapag may namatay, magkano ang madalas na abuloy? 500. Anong mainit ang mabibili sa convenience store? Coffee. Let's go.
So, on a scale of 1 to 10, gaano ka sulit kaya bumili ng sasakyan sa Metro Manila? Sabi mo 8. Ang sabi ng survey? Great start, great start. Okay. Ang miswa ay karaniwang isinasahog sa sabaw na may patola. Survey? Nice one. Ano ang makikita sa baby bag feeding bottles? Survey says? Awesome. Kapag may namatay, magkano madalas na abuloy? Sabi mo 500. Ang sabi ng survey? Okay. Yan. Anong mainit ang mabibili sa convenience store? Sabi mo yung kape. Ang sabi ng survey? Ay, mababa. Very good start. Very good start, Thank you, Mami thank you, Hazel. thank you, thank you. Let's welcome back Lee. Lee. Yes. All right. Lee, bago tayo magsimula, gusto ko sabihin sa'yo na ang mami mo ay nakakuha ng 119. Okay? So you need 81 points. 81 na lang. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Mami Hazel. Give me 25 seconds on the clock. Thank you, Kuya Dong. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasulit bumili ng sariling sasakyan sa Metro Manila? 9. Ang miswa ay karaniwang isinasahog sa blank. Pasko? Anong makikita sa baby bag? Baby bag, powder. Kapag may namamatay, magkano yung madalas na abuloy? 100K. Anong mainit ang mabibili sa convenience store? Sabaw. Let's go, Lee! All right. We need 81. Scale of 1 to 10. Gaano kasulit? score mo ba? Yeah, mataas. Wow, Mataas talaga. sorry, Gaano ma. kasulit na bumili ng sariling sasakyan sa Metro Manila? Sabi mo 9. Ang sabi ng survey? Ang top answer ay 8. Nasagot mo. Ang miswa ay karaniwang isinasahog sa Pasko. Like miswa is parang thin noodles. Parang glass noodles. Parang gano'n, no? I don't know the word, guys. Maybe. Survey says? Kala niya misa. Miswa. It sounds like misa din Tapos isinasahog sa Pasko. Oo nga. Ang misa. Okay. Ang top answer dito ay sardinas. Ano makikita sa baby bag? Sabi mo? Powder. Ang sabi ng survey? Yan. Top answer ay diapers. Kapag namatay, magkano ang madalas na abuloy? Ano ba akala mo? Ano ibig sabihin ng abuloy? Alam ko, bibili ng coffin. Yung kabaog. Ay, ikaw na yung bibili ng kabao. Opo. Oh, talagang mapagbigay talaga. Abuloy means it's para a contribution, a donation. Di kung Pag namatay sasagutin ng ko, pamilya. 1,000 o 5,000, ganun. Yan. Pero ang sabi mo, 100,000. Masyadong mayaman ako. Para sabi na survey ay. Wala. Ang top answer ay 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Okay? Anong mainit ang mabibili sa convenience store? Sabi mo ay sabaw. Ang sabi ng survey? Yan. Ang top answer ay siopaw. Siopaw. Wow. Lee, it's okay. You still won one. Yeah, we still won, though. Guys, Team Lee, and of course, Team Inigo. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.